Yun, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga ka-business at mga kapapi, kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala. At this time, gagawa lang po ako ng panibagong reaksyon out of curiosity, kasi po talagang ako man ay naguguluhan, maging siguro kayo. Mga bagay na lilinawin natin sa puntong ito. Una, bakit nga ba tila papalayo na ng papalayo si Bong kasi papunta na ng bayan? Pangalawa, mayroon nga ba talagang ibinibigay na pera kay Bong at nagtatago lang si Bong dahil mayroon na nga siyang sponsor? Pangatlo, ito na nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ni Bong bumalik sa ka-business? Mga idol, bago po ang lahat, hilingin ko lang po sa inyo, palambing naman ka-business official, pakisundot naman po ka-business family, and of course, si Papa Dins and Mrs. Ka-Business. Bueno, matatanda natin mga idol na pumunta po itong si Intoy doon po sa bahay ni Bong at nakita niya si Ate Ninette. Dito ay napag-usapan nila ang ilang mga bagay. Kabilang na dito ang di umano perang binibigay kay Bong, pero sabi naman ni Bong ay hindi niya natatanggap. Ang dito mga idol, nakakalito po, kasi doon po sa kabilang kampo ay meron po silang pinaparinig na sabi nila ay resibo na talagang may binibigay na pera para kay Bong. Pero ang tanong, doon po sa pagtatanong kay Bong na nakakatanggap ka ba ng pera, todo dinay si Bong, wala siyang natatanggap. Ito po yung nakakatakot dahil una, kung totoo mo lang natatanggap si Bong, saan napupunta ang pera na pinapadala ng sponsor sa kanya? Pangalawa, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw nang umuwi ni Bong? Ang karakteristik ni Bong, kung atin pong mapapansin nung nasa ka-business pa, wala lang sa kanya halaga ang pera. Nanalo nga siya, di ba? Binigay niya sa mga tao, sa mga tribo, di po ba? Yung kanyang napanalunan, dahil walang halaga sa kanyang pera, hindi pinabibigyan ni Bong ng punto. Pero ang tanong, bakit ngayon tila nagdi-deny siya? Ito po yung nakakatakot, kasi kung totoong walang pera si Bong o walang natatanggap na pera si Bong, sino ang nakakatanggap o sino ang tumatanggap ng perang pinapadala ng sponsor sa kanya doon sa kabila? Kasi pinagpipilitan nilang mayroon di po ba? Or ang tanong mga idol, nagtatago nga ba si Bong sa kanyang mga kasama? Dinidinay niya ito para hindi siya masita? So kung titingnan natin, ito po yung nakakatakot na aspeto. Kasi, una, sa nakikita ko, parang na lang si Bong parang yung bang, sige po, basta uwi ako kung kailan ko gusto. Pero hindi niya ginagawa. Dati kasi, ilang araw lang, umuwi na siya, pero ngayon hindi. Ngayon, sa mga nagbibigay ng paghuhusga sa kanya na, eto si Bong, ganito, ganyan, ako naman, mas tinitingnan ko yung pag-aanalisa, yung mga rason na, ito nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na umuwi ni Bong? Nakakatakot dito mga idol is, so tulad yan ng sinasabi ko is, dahil may monetary, may provision ng monetary, may perang binibigay sa kanya, although dinideny ni Bong, kung totoo itong mga idol, ito nga ba ang nagsusustain ng kanyang mga pangangailangan? Dahil hindi po natin may kakailan na talagang bumabalik na sa bisyo si Bong, kahit yung kanyang physical appearance, kahit po yung kanyang dila, di po ba? Makikita natin, alam natin na mayroon ng gumagamit na si Bong. Ngayon, ang katanungan dito is, bakit papunta siya sa bayan? Sino ang kanyang pinupuntahan sa bayan? Di po ba? Nakakatakot isipin. Marami ang nagsasabi na pabayaan na si Bong. Marami ang nagsasabi na hayaan na yan. Yes, doon tayo sa punto. Oo, pwedeng pabayaan si Bong. Habang wala siya, pabayaan siya ni ka-business. Hayaan niya muna, maghanap sila ka-business ng ibang mga matutulungan. Pero alam niyo po ba mga idol, yung hindi mo maiwawala, yung puso ng pag-aalinlangan dahil kapamilya ang turing mo kay Bong. Dahil si ka-business ang totoong nagmamahal kay Bong. Kaya lang sa puntong ganito, na nakikita natin na sabi nga nila lumalayo na si Bong. Ang aking iniisip dito mga idol, may mga taong nakapalibot kay Bong na talagang minamanipula ang kanyang isip, ang kanyang kahinaan. Una, bali-balita na sa susunod na buwan ay may darating dito sa Pilipinas. Ito kaya ang dahilan kung bakit ayaw munang umuwi ni Bong. Bakit? Kasi kung uuwi si Bong,
kailangan ka business. At pagdating po ng May, malaman niya, di po ba, aalisan naman siya. Mauulit at mauulit. So, pwede kayang, ito ang dinadahilan ni Bong na, sige, hindi mo na ako uuwi. Dahil mayroon siyang inaantay. And at the same time, may mga taong nagsusupply sa kanya ng information na huwag kang Bong, kasi darating na. Di po ba, yun ang kinakain natin na kung ganito ang sitwasyon o totoong ganito ang sitwasyon, masasabi ko na hindi totoong ang nais nila ay tulungan si Bong. Ako kung totoo magkaharapan na. Kung totoong ganito, magkaharapan. Kung totoong gusto nila si Bong, sige, sabihin kay Mr. Ka-Business, ganito. Gusto namin magsama ni Bong kung magsasama sila. Ang atin lang mga idol, idinidepensa rito. Kasi nalararamdaman natin na hindi naman talaga tunay at totoo yung kanilang hangarin para kay Bong. Mayroon lang silang mga rason, ika nga, yung mga hidden agenda. Na nais nilang gawin. At syempre, behind this agenda, ang talagang target nila ay hindi totally si Bong, kundi ang ka-business para mapabagsak. Yun po yung talagang, yan po yung talagang pinakamalalim na dahilan. Sasabihin ng iba, tama na pong itapik si Bong. Tama na yan, puro na lang kayo kay Bong. Alam niyo po ba, kasi nga nagmamalasakit kami kay Bong. At hanggang patuloy na may lumalabas na issue sa kabilang kampo patungkol kay Bong, patuloy din ang mga reactors na lilinawin ang mga issue na yan upang ipagtanggol si Bong. Ang pinagtatanggol na po dito mga idol, yung karapatan ni Bong. Si Bong mismo kasi nakakatakot po dahil kumbaga, yung kanyang kahinaan ngayon ay mas lalong pinapasukan at sinasaklaw ng mga taong may mga interest. At ano yung interest na yan? Ka-business. Ginagamit lang si Bong. So, ito po yung nakakatakot doon. Kaya doon sa mga nagsasabing, tigil na si Bong, tama na si Bong. Bakit? Ramdam nyo ba kung paano namin minahal si Bong? Ramdam nyo ba kung ano yung nararamdam namin para kay Bong? Thank you so much doon sa mga tao naman na concerned na sumusuporta sa ating mga ideya. Doon sa mga ayaw, walang problema. Pero huwag nyo kaming diktahan at pangunahan sa pagdidepensa para kay Bong. Kasi hanggat hindi natutuldukan, hanggat hindi natin nasisilayan ang talagang totoong rason kung bakit nangyayari ito kay Bong, ay hindi tayo itigil sa pagdepensa sa kanya. Ayaw natin mapahamak si Bong. Madali lang, simple, para matuldukan ito, sabihin. O di ba? O sige, ganito na. Tara, katayo na Bong, kami ni Bong. Saan ang simbahan? Magpakasal kami. Di ba? Tapos ang kaso. Walang problema doon. Kasi once and for all, si ka-business wala namang pinipili kahit sino na pwedeng mapangasawa. Kaya nga lang, ang ating pong iniingatan dito, dahil nakikita natin na habang tumatagal, parang yan mga idol, di ba? Parang, kumbaga, parang batang pinatikim ka ng candy, hanggang sa nagustuhan mo yung candy. Tapos, ito na ngayon, yun na yung talagang, kumbaga, ginagawang kumpas. Ito, gusto mo ito? No, tara, sama ka, ganito. Di ba? Parang ganun. Kaya ang nangyayari naman kay Bong, nawawalan siya ng interest na bumalik sa ka-business. Higit lalo mga idol, ha? Higit lalo mga idol. Ako, ito, spekulasyon ko lang. Correct me if I'm wrong. May posibilidad na mayroon talagang bumubulong kay Bong na huwag kang bumalik doon kasi darating na. Di po ba? So, magkakaroon si Bong ng kaisipan na, uy, tika, paano kung bumalik ako doon? At paano kung may mga mangyari sa akin na mga ganito? Kasi sinusuplayan siya na pwedeng makulong si Bong, di ba? Pwedeng ganito si Bong, di ba? So, pwedeng sabi itong alam niyo po, kung titingnan po natin at pag-aaralan, itong mga lumalabas na mga issue, ay pwedeng ito ang sinasabi nila kay Bong para sabihin, Bong, kapag nangyari ito, halimbawa, pinakulong ka ni Mr. Ka-Business, hindi wala na. Pag uwi, hindi na kayo magkikita. Uuwi na ngayong May. Ito na po yung pananggal nila. Ito na po yung pananggang sinasabi kay Bong. Kaya nga si Bong, kumbaga, parang sunod-sunuran na sa kanila. Di ba? Pero tayo, bilang nagmamahal kay Bong, hindi naman natin pwedeng payagan yan. Sana lang, Bong, kung nakikinig ka, mag-isip ka.
nangyari na nangyari sa una, naganap na yung naganap, dapat panindigan mo rin, ikaw mismo, manindigan ka sa mga sinasabi mo para sa iyong sarili. Kasi ang talagang totoong nagmamahal sa iyo ay ang ka-business, wala nang iba. Mga idol, comment down below po mga idol para po sa reaksyong ito. Maraming salamat po sa sumusuporta ng ating mga reaksyon. At doon po naman siya nagsasabing tama na. Stop na yung reaksyon kay Bong. Ako para sa akin, hanggat may nakikita tayo at patuloy nating liliwanagin at ipagtatanggol si Bong, hindi tayo titigil. Dahil tayo ang totoong nagmamahal kay Bong. Ako po si Taong Gala mga idol. Please follow and connect Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dens, Mrs. Ka-Business. Siyempre, ang ating pong mga kagwang, ang ating pong mga reactors, at lalong-lalo na po, ang iyong abang lingkod, Taong Gala. Hanggang sa sunod na video mga idol, paalam pa samantala.